po, church. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga na isang malakas na palakpakan para sa ating Panginoon. Ayan, tunay nga po na napakabuti ng Lord. Amen. Bago po tayo magsimulang umawit at magpuri sa Panginoon, nais ko lamang po na basahin po natin ang verse na ito. Sa Salmo 104-5. Ayan, basahin po natin. Pumasok kayo sa kanyang templo nang may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa kanya. Dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya'y walang hanggan, at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Amen. Tunay nga po na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay tapat. Amen po ba? Talagang ang Panginoon ay hindi nagkukulang sa bawat isa sa atin. Ano man yung pagdaanan ng ating buhay araw-araw, ay mananatili yung pag-ibig ng Lord sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ayan, bago po tayo magsimulang umawit, nais ko na manalangin po ang bawat isa sa atin. Ayan. Damhin po natin yung presensya ng Panginoon sa umagang ito. Ibigay po natin ng buong buo yung ating puso. Naisin po natin na hilingin sa Panginoon na tayo ay magkaroon po ng personal na panalangin sa Kanya. Come on, church. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, Lord, na tapat ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po sa mga panahon na talaga naman, Lord, na hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan, Lord. Ano man, Lord, yung nararamdaman naming hirap, sakit sa mga pagkakataong na may mga problema kami, Lord, pero salamat, Panginoon, dahil naniniwala at nagtitiwala kami na Ikaw ang aming Diyos na buhay. Hallelujah. Ikaw ang Diyos namin noon at Ikaw pa rin ang Diyos namin magpasa hanggang ngayon, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, ninanais namin sa umagang ito, Ikaw ang aming mapurihan, Ikaw ang aming maitaas, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na magkaroon kami ng malayang pagpupuri sa iyo. Hallelujah. Maibalik namin sa iyo, Lord, ang mataas na papuri, Panginoon. Ang the best na papuri, O Lord. Hallelujah. Tunay nga nararapat lamang na Ikaw ay aming sambahin. Ikaw ay aming dakilain, Panginoon. Wala nang hihigit pa, Lord, sa kabutihan mo po sa aming buhay. Kaya, Lord, sa umagang ito, open our hearts, Panginoon, to worship you, Lord, to honor you, Panginoon. Salamat po, Lord. Dinadakila ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Sa iyo po ang umagang ito, Lord. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sama-sama po tayo na magpuri para sa Panginoon. Amen. Come on, church! Ibigay po natin ang masayang pagpupuri sa Panginoon. Sa piling mo nadarama ang tunay na pagsinta, wala nang ang mas hihigit pa. Sa pag-ibig mo, Ikaw lang ang kasiyahang tunay, higit pa sa mundo. Kaya nga hangad ng puso kong ito ay Ikaw. Kailanman di mo ako iniwan, di pababayaan man, ganyan ang pag-ibig mo.
mo sa'kin. Kahit na anong mangyari pa, wala nang makapaghihiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo. Come on, church. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang ang aming pupurihin. Sa piling mo may pag-asa, kahit nasa bagyo, walang mahirap sa iyong kapangyarihan. Ikaw lang ang kasiyahang tunay, higit pa sa mundo. Kaya nga hangad ng puso kong to ay ikaw. Kailanman di mo ako iniwan, ni pababayaan man. Ganyan ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit na anong mangyari pa, wala na makapaghihiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo. Minsan pa. Hallelujah. Di pababayaan man. Ganyan ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit na anong mangyari pa, wala nang makapaghihiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo tunay at totoo. Dalisay at walang hanggan, mananatili sa iyong pag-ibig hanggang sa ikaw ay dumating. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Minsan pa, kailanman di mo ako iniwan. Come on, church! Hallelujah! Kahit na anong mangyari pa, makapaghihiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo. Kailanman di mo ko iniwan, di pababayaan man. Ganyan ang pag-ibig mo sa'kin. Anong mangyari pa, wala nang makapaghihiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo. Kailanman di mo ako iniwan. Come on, church! Pababayaan man. Ganyan ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit na anong mangyari pa, wala nang makapaghihiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo. Hallelujah! Ganyan ang pag-ibig mo.
ganyan ang pag-ibig mo. Hallelujah. Yun nga, Panginoon, na ganyan ang pag-ibig mo. Hallelujah. Salamat, Lord. Hallelujah. Come on, church. Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon upang maramdam natin ang presensya. Come on, church. Holy Spirit, mga kapatid, imbitahan natin ang Holy Spirit, Panginoon. Nais ka namin katagpuin, O Diyos. Yes, O Jesus. Come on, church. Feel the presence of Jesus. Hallelujah, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ikaw ang maranasan namin sa umagang ito. Welcome you, Holy Spirit. Come on, church. Feel the presence of the Lord. You, Holy Spirit, in this place. Oh Lord, hallelujah. Nais namin maranasan, O Diyos. Maranasan ka namin, Panginoon. Panginoon, we worship you, Lord. Hallelujah. Ikaw ay dapat sambahin, papuri't pagtanghal sa'yo ay nararapat. Jesus, dakila ang pag-ibig mo doon sa krus ng Kalbaryo, pag-asa'y natamo. Ikaw lang, Jesus, ang tunay na Diyos. Pagmamahal mo'y sapat sa buhay ko. Purihin ka, Panginoong Jesus.
Sambahin ka sa kapanalan mo, luwalhati na itatanghalang pangalan mo. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ay dapat sambahin, papurit patanghal sa iyo ay nararapat. Jesus, dakila ang pag-ibig mo doon sa krus ng Kalbaryo, pag-asa'y natamo. Ikaw lang, Jesus, ang tunay na Diyos. Pagmamahal mo'y sapat sa buhay ko. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa kabutihan mo. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa kabanalan mo, luwalhati na't itatanghalang pangalan mo. Minsan papurihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa kabutihan mo. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka sa kabanalan mo, luwalhati na't itatanghalang pangalan mo. Sa iyo ang papuri, kaluwalhatian mo ang makita. Tulungan mo ako, kapangyarihan mo ang madama. Ikaw lamang, wala nang iba, ang hanap ng puso kong ito. Ikaw ay tapat, magpasawalang hanggan. Hallelujah, Panginoon. Ikaw ang aming pupurihin. Ikaw ang aming sasambahin. Hallelujah. Minsan pa, kapatid, purihin ka, Panginoon.
Sambahin ka, Panginoon. Itatanghalang pangalan mo. Sa iyong papuri, Panginoon. Sa iyong papuri. Kaluwalhatian mo ang makita. Tulungan mo ako. Kapangyarihan mo ang madama. Ikaw lamang, wala nang iba. Ang hanap ng puso kong ito. Ikaw ay tapat, magpasawalang hanggan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa kabutihan mo, purihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa kabanalan mo. Luwalhati na itatanghalang pangalan mo. Alang pangalan mo, itatanghalang pangalan mo. Sige po, patuloy po tayong manalangin. Lord, salamat sa umaga na to. Salamat, Panginoon, dahil yung kabutihan mo sa buhay namin, tinatamasa namin ito everyday. Salamat, Panginoon, dahil despite all the things that we are struggling with, yung mga pinagdadaanan namin, Panginoon, yung mga kakulangan sa buhay namin, nararanasan namin na ikaw yung buhay na Diyos. Meron kang pagkakataon palagi na nire-remind kami na this life that you have allowed us to live, Panginoon, ay for a purpose. At wag namin itong makalimutan, Panginoon. At kung may pagkakataon man, Lord God, na kami ay nakakalimot sa iyong kabutihan, sa iyong habag, Panginoon, Lord, remind us. Remind us through your word sa Bible, Panginoon. Remind us through the persons that we are with, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, Lord God, sa aming mga kapatiran sa church, Panginoon. Maging reminder kami sa bawat isa that you are alive in our lives. Samahan mo kami this morning, Panginoon, bagaman very challenging, Panginoon, yung aming pag-sharean na iyong salita. Mangusap ka sa amin. Allow the Holy Spirit to freely move in this place. Allow this church, Panginoon, to be a place of your grace, a place of your blessing, Panginoon. Salamat, Lord God. Tulungan mo kami na magkaroon ng spiritual na kunawaan this morning. All this we pray in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Ayan, sige po. Batiin mo yung katabi mo. Merry Christmas. Ayan.
Yan, Merry Christmas. Yan, Merry Christmas. Ano na bang date ngayon? October 8. Oh, so kung 8. So kung October 8 na ngayon, malapit na talaga 2.5. Ay, hindi. Tama ba? 2 months na lang. Oh, yan. Oh, malapit nang dumating ang... Hindi, oh. Malapit na. Kaya't ibigay nyo na. Ayan. Kumakanta na ba tayo sa ating mga boss, mga ganyan? Okay. Maraming salamat sa Lord at tayo ay dinala niya ngayong umaga, no? At masaya ba kayo dahil medyo malamig na? Nararamdaman nyo na medyo malamig, no? Oo. Kailan ba yon? Nung umuwi kami last week, parang malamig na talaga. So, yan. Pasko na talaga. Yan. Bakit masaya tayo pag Pasko? Kasi, ayan, bigayan. Extra giving yung mga tao, no? Extra generous. Ganyan. Pero bahagi ng generosity na yon, parang mababait yung mga tao pag Pasko. Tama ba? Parang extra kind, extra thoughtful, extra giving. At tamang-tama dahil yung i-share ko sa inyo this morning, tuwing Pasko, usually ito din yung panahon na sinasabi nila na kailangan ibigay mo to sa someone. Ano kaya yon? Love, ayan. Ako, napaka-generous naman talaga, no? So, ngayong umaga, wala akong mga trivia na iso-showcase sa inyo kasi medyo, kagaya ng nasa prayer ko, challenging itong word of God na i-share ko sa inyo dahil even with me, it's a difficult process to do. And siguro, in a while, magkakaroon din kayo ng parang epiphany na medyo challenging. So, sige po, simulan na natin. Lapit ba ako dito? Ayan, dito na tayo sa una. So, meron akong mga tanong dyan. Sige, unang-unang slide pa lang, medyo haggard na tayo, no? So, basahin nga po natin yung mga text na nasa taas. 5, 6, 7, go! Doon muna tayo, sa hanggang bakit. Naalala mo pa ba ang pinakamasakit na nangyari sa'yo? Sige. Hindi ko kayo interviewin na. Pero, taas niyo yung kamay niyo kung naalala niyo pa. Pinakamasakit, pinakamapait. Ayan, okay. Nakakatuwa naman yung iba. Girl, wala. I've moved on. Ayan. Okay. So, kung ang sagot niyo ay oo, bakit naalala niyo pa? Kasi parang kahapon lang yun. Ganun ba yun? Ayan, meron. Oo, no, tama si Makoy. Meron tayong bit-bit na trauma. Merong isang writer na ang pangalan niya ay si Ricky Lee. Si Ricky Lee yung nagsulat ng pelikula ni Nora Honor na Himala. Alam niyo ba yon? Yung walang himala, ang himala ay nasa puso ng tao. Yon, alam niyo yon? Ayan, yung mga mommies at sa likod, oo sila. Palagi ko napanood nila yun nung 19. Ayan, naabutan nila. So si Ricky Lee, meron siyang term na ginagamit sa kanyang writing workshops. Sinasabi niya na ang bawat tao daw ay may bubog. Bubog yung term niya. Doon sa mga masasakit, traumatic, at heavy na karanasan natin. Okay, so baliktarin natin yung tanong. Kung hindi nyo na naaalala, bakit? Amazing naman yun, no? Kung hindi nyo na naaalala, ibig sabihin parang, oo, you've totally moved on from it. Or siguro hindi na natin naaalala kasi may mas masasayang alaala na pumalit doon siguro. Or you can also say na I'm completely healed from it. Okay, so meron tayong sumunod na tanong dyan. Basahin nga po natin yung nasa baba. 5, 6, 7, go. Ayan. Kung naalala nyo pa, alam nyo kung sino yung nag-cause sa inyo nito. Naalala ko pa yung mukha niya. Yan. Naalala ko yung exact time. Merong mga tao na alam yung oras. Hey, Nicole, charot. Exact time, oras, ganyan. Naalala pa. Or, ito kasing hindi necessarily isang tao lang. Pwedeng pagkakataon yung nagdulot nito, no? So, kung ano man yung sagot nyo dyan sa mga tanong na yan, meron pang kasunod yan.
Okay, narinig nyo ba na ito, na sinabi sa inyo na hayaan mo na yun? Okay lang yun. Ano pa? Ano pa yung mga variations niyan? Okay lang yun, kalimutan mo na. Basahin nga natin yung pinakababa. Go. Okay. Sino dito yung kayang mag-forgive and forget? Girl, no, I don't forgive and I don't forget. Or pwedeng, I can forgive. Forgive. I can forgive, but I don't forget. Pwede rin yun, di ba? Nakakapagpatawad o nakapagpatawad na pero hindi nakalimot. Or pwede ba yon na hindi ka nagpatawad at hindi ka rin nakalimot? Pwede, tama po yun. Pwede talaga siya at nangyayari. So ngayong umaga, magdi-disclaimer lang ako sa ating lahat itong pag-uusapan natin about forgiveness, gusto ko lang sabihin, unang-una sa lahat, at ipapauna ko na to, the Bible and the Lord Himself does not invalidate kung ano man yung mga hurts na meron tayo. Naunawaan ba natin yan? Hindi nilulook past ng Panginoon at ino-honor ng Panginoon yung mga struggles, mga pinagdaanan natin na nakasakit sa atin. Okay, naiintindihan ba natin yan? Okay, bakit ko kailangang sabihin muna yoon? Dahil kapag tiningnan natin, so medyo mahaba to mga kapatid ha, itong definition or kung paano dinedefine yung forgiveness, ito po ay according sa American Psychological Association. Sige po, ibabasahin ko sa inyo tapos unti-unti nating hihimayin. So, according sa APA 2023 definition, forgiveness involves willfully putting aside, so hinighlight ko yung putting aside, feelings of resentment towards someone who has committed a wrong or been unfair or hurtful or otherwise harmed you in some way. So, pag sinimplify natin yan sa Tagalog, ang sinasabi ay kapag ikaw ay nagpatawad, pinuput aside mo or kumbaga ay pinapalampas mo, yan. Pinapalampas mo, or kasi pag may nakasabi dyan na willfully, voluntarily, pinuput aside mo kung ano man yung nagawa ng ibang tao na nakasakit sa'yo. Okay. Tapos yung nasa baba ang sabi, forgiveness is not merely accepting what happened or ceasing to be angry. So, ang pagpapatawad, hindi lang ito basta tinatanggap natin kung ano yung nangyari. At hindi lang natin basta kinakalimutan yung anger na resulta ng pananakit sa atin. Okay. Ano pang sabi dyan? Rather, rather, it involves a voluntary, ano po yung salitang naka-highlight dyan? Ayan, transformation of your feelings. Ba, may pagpabago, may restoration, transformation of your feelings, attitudes, behavior, so that sige nga po, pakibasa natin yung highlighted words. No longer dominated. Hindi ka na pinaghaharian ng resentment and can express, ayan, kayo magbasa niyan, compassion, or the like toward, ayan. Ito yung definition ng mundo sa pagpapatawad. Kaya ba natin yan, guys? Kaya today? Kaya natin today na tayo ay magkakaroon ng transformed feeling. So, yung transformation ay kung galit ka, ngayon, love mo na siya ulit. Or kung ikaw ay namumuhi, yung transformation ay hindi ka na masyadong namumuhi. Kung kahapon, 100% yung galit mo ngayon, 80 na lang, 70% na lang. Pero mga kapatid, di ba yung emosyon, yung feelings, hindi natin yan natitimbang basta-basta. Black and white lang talaga ang feelings meron o wala. Pinatawad mo o hindi. May pagpapatawad ba na half-half? Medyo napatawad ko na siya. Hindi siya maaring sukatin, hindi ito maaring ma-measure. Pero 'di ba, pag naaalala natin yung masakit na nangyari,
you're not the same person anymore. Eto sige, may reference ako sa OPM. Ano yung sabi ng parokya ni Edgar na yung parang pagtitiwala ay parang tsokolate, na pag nalusaw, yung shape niya or kung ano man siya dati, hindi na ganun yung form. And I guess that's the impact also of when you feel betrayed by someone, yung hurt. Grabe no, aga. Ano oras na ba? Okay, 10 o'clock. Okay, nagte-therapy ba tayo dito? Okay, pag inisip nyo mabuti, yung pananakit ng iba na nagawa sa inyo, it can be physical, tama? Nyari, nasapak ka ng classmate mo. Pero minsan meron din itong emotional impact, tama ba? At kadalasan yung physical na sakit at yung emotional na sakit, ito ay nagtatranslate din sa ating spirits. May share ako na mabilis ha. Kanina kasi, naalala ko bigla, meron akong teacher nung grade 1 na, so, di ba, dati kasi, nung unang panahon, pupunta kami sa board para kumopya ng mga sinulat ng teacher. Kopya-kopya. Tapos nakikipag-usap ako doon sa katabi ko. So, naka-Indian seat kami sa harap. Sulat-sulat, ganyan. Tapos, kinausap ko siya. Nahuli ako ng teacher ko na nakikipagdaldalan. Tapos, alam niyo kung ano yung parusa noon? Hindi yung mga palo-palo. Walang ganon. Ang ginagawa ng teacher ko na yon ay, pag babae ka, na madaldal ka, nahuli ka niya nakikipagdaldalan, lalagyan ka niya ng bigote. Gamit ang black na crayon. Pag lalaki ka na madaldal ka, lalagyan ka niya ng kanyang pulang red lipstick. So, doon time na yun, nilagyan niya ako ng bigote. Tapos di mo siya pwedeng burahin. So, kung halimbawa hanggang alas 12 yung klase, hanggang alas 12 ka may bigote, nag-recess ka na, may bigote ka. So, basically, para siyang, girl, markado ka, madaldal ka, dahil may bigote ka eh. Tapos, ngayon ko lang na-realize, nitong matanda na ako, bit ko pala yon. Doon sa parang, kung napapansin nyo, hindi ako masyadong nakikipag-interact. Hindi ako nakikipag-usap, ganyan-ganyan. Lately ko na-realize, siguro yun yung nagmarka sa akin na dapat di ako nakikipagdaldalan. Kasi may consequence, kasi may punishment. So, marami pa akong kwentong mga school, di ba? Pero pag iniisip natin, halimbawa yun, pag iniisip ko, did that hurt me at that point? Siguro oo, dahil bata ako. Pero kapag matanda ka na, lumipas yung panahon, di ba tayo, pag meron tayong naranasan na something hurtful, pinoproseso natin ito. At saka lang tayo nagkakaroon ng realization, ano yung impact nito sa atin. So napatawad ko na ba yung teacher ko, ma'am? Wherever you are right now, okay na. I've moved on from it, charot. Pero in a sense, hindi na ako siguro yung dating bata noon. Feeling ko ba kaya di rin ako naging madaldal na, sociable. Siguro somehow, that changed. And if someone has hurt you somehow, you will never be the same person ever again. Even if kayo ay nakapagpatawad na. Okay. Ngayon, bakit tayo nag-uusap ng mga ganitong bagay sa umagang ito? Siguro bahagi ng proseso ng kung paano natin kailangan tingnan ang forgiveness. Kasi lahat ba tayo dito ay Kristiyano? Meron bang hindi Kristiyano? Okay. O sige. Bakit ko tinatanong? Kasi sa isang Kristiyano, mas extra challenging ang konsepto ng pagpapatawad. At nagsastruggle tayo dyan every single day. Bakit tayo, itong 3 points na ito, why we struggle to forgive, ito lang yung siguro maaari natin siguro ma-cover for the meantime. Pero marami pang siguro dahilan. At I'm sure may personal kayong rason. Okay, basahin nga po natin yung point number 1. Why do we struggle to forgive? Aminin natin yan. Meron ba tayong ayaw patawarin? Ayaw natin sumagot? Bakit? Kasi totoo naman yan na kung ang unang-unang siguro rason kung bakit nahirapan tayo magpatawad ay hindi natin gusto. Pwede natin sabihin na hindi pa ako handa. Pwede rin yan. Pero kailan ba tayo magiging handa? Sige nga, isipin nyo, yung pinakamasakit na nangyari, hindi pa kayo nakakapagpatawad.
Bakit? Ano yung hinihintay nyo? Dapat mag-sorry muna siya. Tama ba? Naghihintay ba tayo ng sorry? Hindi, di masyado. Ay, okay. Maganda po yung point nyo. Mamaya, i-address po natin yan. Maari kasing, totoo yon. Merong lumilipas ang buhay na nakasakit ng iba na hindi na talaga makapag-sorry. Oo. So, kung ganun po, ito ang tanong natin. What if we don't get the sorry that we feel we deserve? Yun na. Paano kapag hindi na nag-sorry? Kung namatay na, palagay ko, wala na kasi tayong magagawa dahil namatay na po siya. Pero kung buhay na buhay, nakasalubong mo pa, pero hindi nagsosorry. What if we don't get the sorry that we feel we deserve? Kailan tayo lalaya? Pag nag-sorry na. Kung hindi nga magsosorry ever. So, ibig ba sabihin nun, aasa tayo dun sa tao na ma-realize niya na meron siyang pagkakamaling ginawa sa'yo. Meron ding pagkakataon na this person might not have realized na nasaktan ka. At syempre, kung di niya na-realize yun, hindi siya magsosorry. Just the same, we don't decide for that person. And we cannot decide for that person. Pero ito, bakit nagsistruggle tayo mag-forgive? Kasi baka ayaw natin. Ang tanong ay, kung ayaw natin, ano bang mangyayari sa atin kung ayaw natin magpatawad? Alam niyo yung English na phrase na holding grudges? Yung pinanghahawakan mo yung muhi? Are we holding grudges? Ulitin ko ha, hindi natin ini-invalidate yung sakit na naramdaman natin. Actually, nung nakita ko dun sa chat ni Pastor Jo na ito yung topic, yung struggle ng isip ko talaga, anong sasabihin ko kung yung taong ito ay nahirapan magpatawad dahil ang nagawa sa kanya ay nasa level ng krimen, for example. Hindi ba? Mahirap siyang ipaliwanag sa physical at emotional na paraan. Ito pa, sige po. Let's take a look at number 2. Can we read that po? Sige, 5, 6, 7, go. Ayan, tinitimbang natin. Itong kasalanan na to, masyado siyang malaki para patawarin ko. Nung isang araw, may napanood ako na, ano ba to? So, basically, di ba, halos everyday, may mapapanood kayo sa TV na scam. Yan, na-scam sila ng limpak-limpak na pera. Minsan kasi sasabihin natin, pera lang naman yan. Pwede yang kitain. Pero hindi natin pwedeng i-invalidate yung karanasan na paano nga naman nila papatawarin yung nang-scam sa kanila kung yung na-scam sa kanila ay life savings nila. Kunyari, retirement pay nila para sa future nila to, para sa pag-aaral ng mga anak nila. Halimbawa, ito ha, paano pag na-scam kayo sa GCash ng, kunyari, 100? Okay lang ba yon? Okay lang yun, 100 lang naman yun. Paano pag 1,000? Medyo masakit na rin yung 1,000 ha. Pag 10,000? Ay, di na. Ano na yan? Or, paano pag 100,000? Pag 1 million na? Paano mangyayari yon? Anong gagawin mo na? Ibig sabihin ba, pag lumalaki yung na-scam sa'yo, mas more and more na hindi yon patapatawad? Anong pinagkaiba nung, kunyari, na-scam ka ng 10 piso at na-scam ka ng 1 million? Anong paninimbang ang ginagamit natin, lalo na tayo ay tumanggap na kay Jesus? Ano ang forgivable? Ito, forgivable. Ito, halimbawa. Anong mas forgivable? Yung ginost ka o binasted ka? Sabihin, sorry, di talaga friends lang talaga tayo yon, friend zone. Paano kung di ka na nireplyan? Ginost ka. Hindi sinabi sa'yo na hindi ka gusto. Parehas na masakit yon, tama ba? Pero minsan isip natin, baka mas forgivable kung sinabi na lang niya yung totoo.
Tayo ba ang nagdedesisyon kung ano yung kapatapatawad at hindi? At, ito na. Nakakatuwa to. Parang it's so me. Sige, basahin natin yung number 3. Go. Ayan. Sa isip natin, ewan ko kung kasing sama ko kayo. Pero sa isip natin, the thought na siguro pinapunish natin yung ibang tao dahil di natin sila pinapatawad. Secretly, parang it makes us happy. Ganun ba kayo? Hindi, ikaw lang yan. Kasi, di ba, eto ha, pag inisip nyo mabuti, eto, sige, example ko nila yung sarili ko. Sige, eto sa school ulit, nung college naman to. Tapos na yung grade 1 na, sa teacher ko. Nung college ako, first year college sa PNU, meron kaming, baby thesis, di ba, sa Filipino class. Baby thesis lang, research lang. Meron akong kapartner na kaklase ko. Tapos, basta, so ang long story short nito, di niya ako tinulungan at all. Wala. Naipasa namin lahat. Ito, so, magsisurvey kasi kami. Sa PNU, meron kaming grassland. Pag hapon, nakaupo doon lahat ng estudyante. Ang gagawin, sabi ko, sige, ito, nag-photocopy na ako ng survey form. Mamigay ka dyan, tas kuhatin mo, ganyan. So, yun na lang yung list na hinihingi kong tulong sa kanya. Tapos talaga, wala siyang ginawa. So, ang point ay, natapos yung research namin na yun, nakapasa naman kami sa research, blah, blah, blah. To cut the long story short, after nun, hindi ko na siya kinausap ever. So, nung nag-second year kami, hindi ko na siya kaklase, pero nakakakita ko siya sa school. Hindi ko siya talaga pinapansin ever hanggang sa graduate na kami. Hindi ko talaga siya pinapansin. In fact, nakalimutan ko na kung anong pangalan niya. Pero naalala ko sa isip ko yung mukha niya. Pag nakita ko siya, wala. Hello. So, ang point ko ay, ako personally, meron akong ganong masamang ugali. Na kapag talagang feeling ko, yung atraso mo sa akin ay medyo OA na, I'd rather na hindi na lang kita kakausapin ever. Pero yun ay defense mechanism ko. Kasi pakiramdam ko na kung hindi ko na siya kakausapin, hindi na namin talaga kailangan pag-usapan kung paano niya ako nasaktan doon sa hindi niya pagtulong sa akin. Medyo mababaw ba? Sorry medyo mababaw lang. Pero pag iniisip ko siya ngayon, kung ano yung pakiramdam ko noon, na matagal naman na, mahirap i-turn around yung pakiramdam na, feeling ko kasi noon, pinapunish ko siya na dahil hindi ko na siya kinakausap ever. On second thought, baka hindi rin naman niya, wala na ba siyang pake kung hindi siya kausapin, di ba? Yun yung pinaka nakakatawa sa lahat. Parang, girl, kahit di mo ako pansinin, wala rin akong pake. Hindi ba? So, minsan, ridiculous yung kung paano natin tinitimbang yung mga bagay-bagay. Pero, pag nag-accumulate yung mga dahilan, sige, ito po, isipin ninyo, kayo sumagot ng tanong, bakit nahihirapan kayong magpatawad? Pero kung ang number 1 na reason pa rin ay dahil hindi nag-sorry, nako, kailangan natin talagang ipag-pray yun. Dahil unang-una sa lahat, hindi talaga natin mapipilit ang iba na humingi ng tawad sa atin. Siguro yun lang po yung medyo kailangan nating mapaalalahanan. Sige po, babasahin ko po sa inyo itong Matthew. Sulat nyo na lang po yung verses. Medyo mahaba po ito, pero babasahin ko po ito sa inyo sa Filipino, sa Tagalog. Ito pong version na to ay simplified Filipino version. So, meron kayong maririnig dito na milyong-milyong piso. Kahit di naman talaga piso yung value. Sige po. So, ito ay Matthew 18 verses 21 to 35. This is the parable of the unmerciful servant. Dito makikita natin, kung tayo ay nahirapan magpatawad, kung tayo ay babatay sa kung anong sinasabi ng Bible, paano nga ba tayo makaka-overcome doon sa unforgiveness? Sige po. So, ito po yung verse 21. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Ilan yung 70 ulit na 7? 77 times.
sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. So, inexplain ni Jesus sa pamamagitan ng parable. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyong-milyong piso. Dahil siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili niya pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo na ako ng panahon at babayaran sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Nung pagkaalis roon ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso. Ilan yung, doon sa simplified version, magkano yung utang nitong manggagawa na to sa hari? Milyon-milyon, limpak-limpak na pera. Tapos nakasalubong niya yung kapwa niya manggagawa na may utang sa kanya na ilang daang piso lang. Sinunggaban talaga. Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang nalaman yon. Kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Ayan, salamat sa word ng Lord. So ulitin natin ha, may manggagawa, may utang sa hari na milyon-milyon. Nagmakaawa siya sa hari na wag siyang ipakulong, wag ibenta yung kanyang wag siya ibenta yung mga asawa niya at mga anak niya at yung mga ari-arian niya. So pinatawad siya nung hari. Tapos paglabas niya dun sa kingdom or dun sa palace, nakasalubong niya may utang sa kanya na ilang daang pera. Pero hindi niya pinagbigyan. Ang ginawa niya, pinabilanggo niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kung na-scam ka ng 100 versus na-scam ka ng 100,000, bakit tayo may pagtatangi? Bakit tayo may paninimbang kung ano ang maaring patawarin at hindi patawarin? Di ba kapag nag-e-encounter, merong part na offenses yung topic. Kapag kayo ay naglista, mula bata pa kayo hanggang sa edad nyong ito, gaano kaya kahaba yung listahan ng mga masasakit na nangyari sa inyo? Like, 1 to 100? Tapos papangalanan nyo. Ito, halimbawa, kunyari ako na lang, yung teacher ko nung grade 1. Tapos lalagay ko yung pangalan niya. Siya si Miss Blank. Ayan, so si Miss ganyan, number 1 yon. Number 2, yung kaklase ko nung college na hindi ako tinulungan sa research. Number 2 na yan. Hanggang college pa lang yun ha. Mula grade 1 hanggang college, meron pang in-between. At kung maedad na tayo, halimbawa, kagaya namin, nasa 30-something, 40-something, 50, 60, mas tumatagal ang buhay natin, humahaba yung listahan ng mga bagay na maaaring nakasakit sa atin. Pero, ito na yung sinasabi ko na bakit challenging yung forgiveness para sa Kristiyano. Bakit nga ba? Dahil alam natin, mayroon tayong awareness na dahil ikaw ay Kristiyano, ibig sabihin, ikaw ay pinatawad ng Panginoon. Siya ang nagbayad, si Jesus ang nagbayad sa lahat ng masasama, hindi magaganda na ginawa mo sa iba.
Walang kahit saan sino sa atin dito ang makaaring makapagsabi na wala kang ginawang masama sa iba. Walang malinis sa atin dito. Wala. Dahil kung meron, hindi na kailangan mamatay ni Jesus sa cross. Oh, bakit challenging sa Kristiyano ang pagpapatawad? Dahil alam natin, bakit nga ba? Parang kung alam mo na pinatawad ka ni Jesus, bakit mas mahirap magpatawad? Dahil, exactly, dahil tao tayo, mas mahirap magpatawad sa atin dahil hindi tayo ang Diyos. Dahil wala tayong kapangyarihan, hindi tayo gracious enough towards other people. Halimbawa, kung ako yung hindi tumulong dun sa kapartner ko nung college, magkaiba ba yon? Parehas lang na hindi mabuti, kahit papano hindi mabuting gawa, pero magkaibang tao. Or ako kaya, ito, what if ngayon, teacher na ako, it's payback time. What if ako naman yung gumawa nun sa mga senior high? Lagyan kita ng bigote, ganyan. Lagyan kita ng lipstick. Nako, yan mo. Baka bukas, mapapanood nyo na ako sa Rafi Tulfo in action. Isang guro mula sa Cavite, ayan, na-videohan, blah, 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 blah. Yun lang, interesting lang. Ito ha, dahil sa mundo ng internet, when bad things are done by people, they get exposed. And everyone else na nakapanood nun, nahusgahan na sila. Pero meron tayong masasamang ginawa na hindi nalaman ng iba, pero kaya hindi natin naranasan yung judgment. Pero ang Panginoon, meron siyang judgment. Sa bawat isang maling ginawa natin, tayo ay ginudge na ng Panginoon. Pero dahil tayo ay Kristiyano, we were wiped clean of all the transgressions, lahat ng kasamaan na ginawa natin. Pero di ba lagi namang sinasabi dito sa atin sa church, yung grace ng Panginoon, supposedly unlimited yan. Pero hindi ibig sabihin na yun ay aabusuhin. Kaya mahirap magpatawad para sa isang Kristiyano. Dahil, tingnan niyo, ano yung sabi ni Jesus, ilang beses ka dapat magpatawad? 77 times. Ang tanong, tinatarak ba natin yan? For today's video, nagpatawad ako ng 7 times 11, 77. Pag inisip nyo, bakit kaya ninanumber ni Jesus yung pagpapatawad? Bakit may 77? Dahil imposible nating matarak yon na 77 times na. Isipin mo, sa bawat maling ginawa sa'yo, 77 times mo siyang papatawarin. Yung listahan mo, 1 to 1 million na kasamaan. Ibig sabihin, eto na. So, eto na yung first point natin. Ayan. Ang first point natin ay, una, siguro, ang isang bagay na kailangan nating maalala tungkol sa pagpapatawad ay ito ay isang cycle. Doon sa kwento, sa parable ni Jesus, yung hari, pinatawad yung manggagawa. Therefore, ine-expect sa kanya na siya rin ay magpapatawad ng iba. Okay, so ito na. Yung forgiveness ba ay cycle din sa inyo? May ginawa kang masama, pinatawad ka. May gumawa sa'yo ng masama, pinatawad mo din. Yung pinatawad mo, nagpatawad din ng iba. What if, kung cycle ang pagpapatawad, paano kung mag-decide ka na hindi ka magpapatawad for today's video? Hindi ka magpapatawad specifically ng taong ito dahil sobrang tindi ng ginawa sa'yo. Ibig sabihin, mapuputol yung cycle ng forgiveness. Narinig nyo na ba yung statement na, hurt people, hurt others? Yung taong nasaktan ay nananakit ng iba. In a way, parehas tayo naging ganon. Tayo ay nasaktan, pero tayo ay nanakit na rin ng iba. So kung itong pagpapatawad ay tinitingnan ng Panginoon na cycle, kung ito ay hihinto sa'yo, sino yung hindi makakaranas ng forgiveness mo, kapatid?
kahit wala kang ginawang masama sa iba, pero bit-bit mo, meron ka nung bubog na yon, merong isang buhay na maapektuhan. Dahil hindi mo pinatawad yung kasamaang ginawa sa'yo in the past. Unforgiveness is a generational curse. Hindi natin talaga mapipredict ang buhay. May mga pamilya talaga na yung curse ng unforgiveness ay nagpapatuloy. Pero di ba mga kapatid, ito na nandito na tayo. Tayo ay tumanggap na kay Jesus. Nakilala na natin ang Panginoon. Ito na yung pagkakataon na ma-break yon. Yung mga, ito siguro i-share ko na lang din straightforwardly. Kung kayo po ay may mga anak na, may mga apo na, di ba it's high time na sa inyo huminto yung unforgiveness na yan? Halimbawa, merong lupa na hindi na ipamana sa inyo, na dapat rightfully sa inyo. So may unforgiveness. Should we pass that on sa mga anak natin at sabihin natin na, hindi natin papansinin yung tita mong si ganito or tito natin si ganito dahil kinamkam nila yung lupa na para sa atin. O syempre sasabihin nyo, hindi kasi di mo naman alam kung ano yung feeling ng may lupa. Well, yeah. Hindi ko talaga alam kasi wala naman kaming lupang mamanahin. So, chef, sorry naman, no? Pero gusto ko lang sabihin ay, hanggang kailan natin ipapasa yung unforgiveness sa mga tao na maaring ay nakasakit sa atin, lalong-lalo na within the family. Palagay ko dahil mas masakit talaga pag pamilya yung nanakit sa atin. Pero yun na nga yung point doon. Kung nakilala mo na ang Panginoon, bakit hindi mo pa i-grab yung chance na ikaw ay makalaya doon sa hurt na yon? Again, hindi natin ini-invalidate yung feelings ng bawat isa. Tayo ay nagre-remind lang po. Okay, sige po. Point number 2. Ano pong sabi dyan? Ayan. Meron ako nabasa kagabi na tungkol sa forgiveness na sabi, ang forgiveness daw ay often misunderstood. Kasi parang ganito, bakit tayo nahirapan magpatawad? Kasi ayaw natin i-release yung tao doon sa ginawa niyang hindi mabuti, doon sa pananakit sa atin. Sabi daw parang yung unforgiveness ay para kang may, anong tawag dito, bato na bitbit. Invisible na malaking bato na bitbit mo sa buhay mo. O yung mga bata dito, naranasan nyo ba may naglagay ng bato sa bag nyo? Dati ako, dami kong kwento, di ba? Nung third year high school ako, may naglagay ng trophy ng section namin doon sa bag ko. Kaya pala ang bigat ng bag ko dahil naiuwi ko yung trophy ng whatever. So, ibig ko sabihin ay, kaya daw misunderstood ang forgiveness ay dahil akala natin, nire-release lang natin basta yung taong nanakit sa atin. Hindi daw ganun yon. Ano daw? Kapag daw tayo ay nagpatawad, yung nire-release natin ay yung sarili natin sa Panginoon. Huwag natin isipin na it's all about the person who hurt us. Maaring mas maganda isipin natin na i-release ko ito sa Panginoon dahil either way, if I don't get the sorry that I deserve, at least I'll be able to set myself free. Actually, hindi kayo ang magsiset free. Si Jesus ang magsiset free sa inyo. Alam niyo mga kapatid, yung forgiveness, higit-higit sa lahat, ito talaga ay grace ng Panginoon. Hindi mo kayang, kung sobrang tindi talaga nung ginawa sa'yo, tas hindi pa nag-sorry, hindi talaga, sobrang imposible na ang response mo ay forgiveness. Kasi sabi sa psychology, ang response daw talaga ng tao sa masamang ginawa ay una, revenge. Ano yung Tagalog na revenge? Paghiganti. Yan. Ang higanti ng api. Yan, sabi ni Jody Santa Maria. Matitikman ninyo ang batas ng isang api. Nasabi din ni Jean Garcia yon, di ba? Sa Pangako Sa'yo, yung version 1. Ayan. Habang nag-ano siya ng basura, di ba? Yun yung eksena doon. Pag inisip nyo, grace talaga ng Lord yung mapatawad mo ang isang tao. So maybe,
Okay, ito yung interesting sa atin eh. Ba't ba natin kinikimkim? Di ba? Yung kinikimkim na galit, kinikimkim na pait, bakit ba natin kinikimkim? Di ba po? Parang, bakit nga ba? Bakit gusto natin siyang i-keep to ourselves rather than give it to Jesus? Sa totoo lang, ngayon ko lang naisip, wala naman talagang value na kimkimin natin yung galit natin towards another. But, secretly, we enjoy it. We get addicted to the feeling na, galit ako sa kanya, ganon. May kaaway ba kayo, guys? May kaaway ba kayo? Okay, kanina, papunta ako sa church, nakasalubong ko siya sa eskinita. Nakasalubong ko siya. At, ganon. So, ito, point number 3. Ayan. Isa pang siguro kailangan natin siguro ma-remember today is that to forgive also means, sige po, pakibasa natin yung number 3. Okay. Ano ba yung nade-destroy pag meron tayong unforgiveness sa atin? Yung spirito natin. Yung spirito natin, kapag tayo ay merong pait sa atin, ang pait talaga. Oo. Naisip nyo ba sige nga, sabihin nyo nga yung word na pait. Oh, di ba? Yung salita pa lang, mapait na. Oh, yung teacher ko last sem, sabi niya, yung mga salita daw, kung paano ito binibigkas, half of what it means ay nandoon na sa kung paano ang tunog nito pag sinasabi natin. O, sige, ulitin nyo, pait. Does it taste sweet or does it sound sweet? Hindi, di ba? Pait. Ay kahit yung English, bitterness. O, sabi nga, bitterness. O, di ba yung bitterness? Di ba yung salita pa lang, mapait na? So, in a sense, syempre, hindi ko to sinasabi dahil ako ay malaya na sa lahat ng unforgiveness sa puso ko. Pero kapag tiningnan natin yung point number 3 na sino bang ayaw makarecover mula sa mapapait na karanasan? Huwag natin siguro kasanayan yung kapaitan. Baka maging ampalaya. Maging kulubot ka na dyan, naging ampalaya ka na dahil na-enjoy mo na masyado yung kapaitan ng buhay. Sabi, there is sweetness in forgiveness. O, sabihin niyo ulit yung sweetness. Di ba ang tamis? Sweetness. O. Pero lang natin yan ha. Okay, so ito po yung mga susunod na points in relation to the concept of forgiveness. Ang Panginoon talaga, I'm sure alam nyo na to mga kapatid. I'm sure alam nyo na that the Lord can heal these. Kayang hilumin, pagalingin ng Panginoon, ni Jesus, lahat ng muhi at kapaitan. Into what? Into joy and peace. What is stolen from us, or kung ano yung nananakaw sa atin pag tayo ay bitter or galit sa someone o sa mundo, ay yung kapayapaan ng isipan natin. Kung hindi kayo, mga kapatid, kung hindi kayo nakakatulog dahil talagang sakit na sakit kayo sa ginawa ng iba, I tell you, you have to pray for the Lord to bring you step by step. Halimbawa, meron talagang sobrang sakit na ginawa sa inyo. Maybe, kung hindi kayo makatulog sa gabi dahil doon, ang una niyong ipag-pray, Lord, I pray na ako ay makatulog tonight. O pag nakatulog kayo ng mapayapa for that night, bukas ipag-pray niyo ulit, Lord, hayaan niyo ako ay makapagpahinga, i-clear niyo po ang aking isipan sa mga bagay na ito, etc. Yung forgiveness, hindi siya nangyayari talaga ng bukas, okay ka na. Yung iba nga, taon ang binibilang bago nila makakalimutan. Ulitin ko, naalala niyo ba yung pinakamasakit na ginawa sa inyo? Yung oras, yung panahon, sino to, anong itsura, anong plate number. Sumakay kami sa bus, nakipag-break siya sa akin. Ang plate number ng bus ay Urjan, ganyan, Urjan, KWI, ganyan. Ibig ko sabihin ay,
siguro meron talagang something about sadness and bitterness and everything that's painful kung bakit mas nagsistick siya sa atin kaysa doon sa mga masasayang bagay. Tayong lahat dito, kung meron tayong mga pait at galit, talagang ang kailangan natin simulan ay i-acknowledge that no sin is too small or too big for the Lord to forgive. Therefore, there is no bitterness too deep and too hurtful for the Lord not to be able to heal. Ang kasalanan nga kayang patawarin ng Panginoon. What more yung mga malulungkot na nangyari sa atin? At yung totoo, meron din naman talagang mga bagay na alam ko gusto nyo nang ihingi ng tawad. Pero hindi pa kaya ng ego natin. Meron bang ganon? O, taas nyo nga yung kamay nyo. Joke lang. O, meron tayong gusto nang ihingi ng tawad, tama ba? Kung meron tayong gustong ihingi ng tawad, yun yung ipag-pray natin every day na, Lord, tulungan mo ako na maging humble, ganyan. O tulungan mo ako na finally, masabi ko na yung salitang, sorry, pasensya ka na, nagkamali ako, ganyan. O, ano masasabi nyo? Bigat, di ba? Okay, 11 a.m. pa lang. Okay, number 2. Ayan. Jesus heals. Sige nga po, basahin natin yung number 2. Go. Ayan. Kung kayo man ay naloko na ba kayo? Kung kayo ay naloko na, may nanloko sa inyo, whether scam to o catfishing, ang ganda niya kasi sa Instagram eh. Tapos pagkita ko sa totoong buhay, ay bakit iba? Ayan, na-catfish na ba kayo sa Instagram or kung saan man, sa TikTok, whatever. Alam niyo mga kapatid, siguro ang pinakamasakit sa deceit o panlilin lang ay yung pinagmukha kang, di ba? Tama ba? Yung parang, hindi natin minsan matanggap na tayo ay pinagmukhang bleep kasi alam natin yung kapasidad natin. Sabi nga ni Catherine Bernardo, matalino ko eh. Ganun, ano palabas yan? House of Us? Pero pagdating sa'yo, nabablank-blank ako. O, napanood nyo ba yun? Naiyak ba kayo doon? Ayan, mahilig ako manood ng mga ganyang bagay. Kaya alam ko yung mga lines nila. Umiyak siya nun, di ba? Tapos umuulan-ulan, nag-uusap sila ni Primo. O, sabi niya, matalino ako eh, blah, 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 blah. Yun yung point na kung bakit masakit sa atin pag tayo ay niloloko. Dahil pakiramdam natin, natapakan yung pagiging smart natin. Di naman natin kailangan maging super matalino, pero alam din natin, supposedly, kung may mali or hindi tama. Alam niyo yung deceit, it's actually a form of betrayal din. I don't know, pero sa palagay ko sa pagiging Kristiyano, walang konsepto ng white lie. Meron bang white lie? Sabi ni Jesus, sige, pwede ka mag-white lie today. Isang beses lang. Pag white lie, ano ba kapag white lie? Di ba pinapalabas na wala lang. Yan, di ba? Or kapag white lie, ito. Anong mas matindi? White lie o half-truth? Medyo true naman to, girl, pero meron lang akong detalye na hindi sinabi. Pero, meron ding mga kasabihan na parang, mas mabuti na hindi mo alam. Kasi at least di ka masasaktan. Pare-pares lang yun, mga kapatid. Kung hindi ito truth, and it was a way for people to deceive you, then hurtful pa rin siya either way. Pero anong sinasabi dyan? Jesus heals deceit and defeat. Siyempre, pag tayo ay nakaranas ng hindi totoong mga things, usually kasi parang at the end of the day, we feel defeated na parang, bakit nag-swimming pala kayo, di nyo ako sinama? Or may GC pala kayo na wala ako. Yan, yung mga ganyang maliliit na bagay, Pero in the end, my question to you is this. If you feel that someone has
done things like niloko ka at pakiramdam mo ay natalo ka, paano ka pa ba mananalo ulit? Nangyari na nga. Wag natin, eto ha, kasi di ba sabi kanina, yun, parang matitikman yung batas ng api. Kanino ba tayo naniningil? Gusto natin kasing makapaningil. Kanino? Doon sa nakasakit sa atin. Mag-sorry ka. Aminin mo na mali ka. O aminin mo na sinaktan mo ako. Aminin mo na you intended to do me wrong. Sigil tayo ng singil doon sa nakasakit sa atin, tapos di naman tayo makasingil. So, feeling natin forever, may utang itong taong sa akin na to na kapatawaran. So, hanggat hindi naghihingi ng sorry, ito ay mananatiling utang forever and ever. Amen. Sa flip side, wouldn't we want to feel victorious for once? Instead na maging obsessed tayo sa paniningil ng utang na sorry, bakit di natin hingin sa Lord na, Lord, yung victory mo sa cross, yun yung maranasan ko at least naman for this person. Kung hindi ko makuha sa Kanya, di ko masingil yung utang niya sa akin na pagpapatawad, kahit papano, Lord, paranas mo sa akin yung victory mo. Sige po, sa number 3, anong sabi dyan? Jesus heals a broken spirit to wholeness and restoration. Yung mga nangyari sa atin, lalong-lalo na nung mas bata pa tayo, araw-araw ba mga kapatid na feel natin na tumatanda tayo? May crunch na ba dyan? Parang pag tungo mo, may lalagotok, ganyan. Every single day of our lives, nagdi-deteriorate ang katawan natin, nagdi-deteriorate ang isip natin, tumatanda talaga tayo. Pero itong broken spirit na naranasan natin, if your spirit was broken at a certain point in your young life, nung mas bata pa kayo, anong gagawin natin dyan mga kapatid? Hindi natin alam hanggang kailan ang buhay na ipapahiram sa atin ng Lord. Tama ba? Kung yung kung yung nanakit sa atin ay hindi na nakapag-sorry, lumipas na ang kanyang buhay. Tayo, buhay pa. How do you want to live your life? Kung alam natin na pwede naman natin i-release sa Panginoon itong mga bagay na ito. We can choose to be bitter all throughout our lives. I-share ko sa inyo mga kapatid, ako, lagi kong pinagpe-pray almost every day, na mawala yung, kung meron man, hindi kung meron man, mawala yung bitter feeling ko on many things. Dahil kung hindi ko siya ipagpe-pray, Lord, tanggalin mo tong bitterness na ito, ganyan, di talaga siya mawawala. Hindi natin kayang burahin ang mga pait. Hindi talaga. Hindi siya madaling gagawin. In fact, kahit mag-encounter ka ng 10 times, hindi naman yan basta-basta mawawala. Pero hayaan natin yung Lord na kumilos. Darating yung time na maaring hindi natin sasabihin na nakalimot na tayo, pero maalala natin na maybe the Lord will make a way na tayo ay kahit papano, our lives will feel better in a sense. Sige po, ayan. So, ito yung last point ko for this morning mga kapatid. Ang sabi dyan, if life has always been or has always felt bitter, perhaps it is time to pray about forgiving someone. Meron ako ikikwento sa inyo. Gusto nyo ba ng chismis? Meron ako ikikwento. Meron akong kakilala. Pero kasi baka nanonood siya, so di ko nasasabihin. So, etong taong to, ako first hand na saksihan ko, ito yung isang facet ng forgiveness. So, mabilis lang. Itong taong to, maaga siya nag-asawa. 18 pa lang, siya ay nagkaroon na ng anak. So, dahil siya ay nabuntis, kailangan nilang magpakasal nung jowa niya. So, at 18 years old, meron na siyang isang anak. After 3 or 4 years, nagkaroon pa siya ng isa pang anak. Tapos may gap. So, itong taong to ay hindi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Dahil nanatili siyang nanay. Yung asawa niya ay una nagtatrabaho sa hotel, tapos eventually nakapag-barko. Okay?
hindi to cautionary tale sa mga okay? Hindi to cautionary tale. Share ko lang. So, eventually, after years and years, so wala siyang career ever, nalaman niya na itong asawa niya ay meron palang tinatagong anak. Somewhere. So, isipin niyo, nakatira siya sa isang bahagi ng NCR, yung anak nung asawa niya na isa pa ay nasa ibang bahagi ng NCR. And in fact, basically, parang kapag uuwi, ganyan, yun pala ay kasama niya sa barko yung jowa niya pang isa. So, blah, 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 blah. After many, many years, na ganun yung setup nila, hindi na kasi umuwi yung asawa niya sa kanya. So, after many, many years, nalaman niya na at an age of 60-something, meron pang isa pang anak. So, basically, nagkalat ng lahi yung asawa niya. At ang gusto ko sabihin ay, itong buhay nitong babaeng ito ay napakahirap. Napakahirap dahil wala siyang hanap buhay, wala siyang nagawa para sa sarili niya, para siya personally ay umunlad. So siya ay naghihintay lamang doon sa ipapadala sa kanya, blah, 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 blah. So to cut the long story short, yung ikalawang naging jowa na nagkaaroon pa ng anak na isa pa, nakulong yung nanay nun. Tapos, sabi niya, nung nakulong yung nanay nung pang-apat, pang-limang anak, sabi niya, ako na lang mag-aalaga dyan. Gusto niyo ba yon? Kayo mag-aalaga ng bunga ng unfaithfulness? Pero, syempre, hindi naman siya nangyari. Tapos, lagi niyang sinasabi na kapag matanda na sila, willing siyang aalagaan ng asawa niya, kahit di na sila mag-asawa. Kaya ako sinasabi na ito yung model ng forgiveness. Dahil alam ko na hindi naging masaya all throughout yung kanyang buhay. Dahil merong hindi mabuting ginawa sa kanya. At paulit-ulit, hindi isa, dalawa, 3 beses, paulit-ulit. Pero laging parang laging may expectation na parang ganun talaga eh. Maraming standards ang mundo na parang pwede lang natin tanggapin na wala nangyari na. Pero lagi kong pinagpe-pray na talagang sana itong taong to makakilala siya kay Jesus. Hindi dahil para makalimutan niya yung mga masasamang nangyari sa kanya, kung hindi maramdaman niya na all these years, Jesus was with her. Na kaya willing siya na pag tumanda tong taong to, willing akong alagaan siya. Dahil alam ko na siguro nararamdaman niya na even if something worse was done unto her, she is still an instrument of goodness to others. Lately, narinig ko, sinabi niya na parang, sana nagkaroon din ako ng ganyan, pamilya, buong pamilya. Kaya pag nakikita ko siya, lagi kong gustong ipa-feel sa kanya na gusto ko siyang kakwentuhan. Dahil siguro the Lord made her heart good. Para kung hindi man ma-heal yung unfaithfulness na naranasan niya, maramdaman niya sa ibang tao na she is loved. Lagi ko siyang ina-appreciate. Sinasabi ko, sarap nung niluto mo, ang ganda nung pagkaka-decorate mo dito. Uy, nakita ko yung picture mo, ang ganda nung picture nyo, ganyan. Gusto ko ma-feel yan na even from other people, there is victory. That others see the goodness in her, kahit hindi yon na reciprocate ng naging asawa niya. And even if pumanaw siya, meron siyang legacy. Hindi ko na i-detalye ko ano yung legacy niya, pero yung goodness niya, it runs through. Kaya kapatid, kung ano man yung mapapait na nangyari sa atin, allow the Lord to work in us. And do not let the enemy deceive you by making you feel na kayo ay talunan, na kayo ay walang value. Dahil itong pangit na nangyaring to, yun na lang yung nagmamagnify sa buhay natin. Lahat naman tayo ay may mararanasang hindi maganda. At
walang tao na gustong masasaktan. Tama ba? Pero siguro in a way, the Lord can make you feel that you are a recipient of His grace. Yung fact lang mga kapatid na kayo ay naririto, na tayo ay napapaalalahanan palagi how good the Lord is, that's already one step away from our sadness. Kayo ba ay merong pakiramdam na kinain na kayo nung kalungkutan na yan o sakit niya yan? Kung ganun man yung nararamdaman natin, tulungan tayo ng Lord na to recover, to overcome. Let's not live, maiksi lang ang buhay. Paano kung hindi natin alam, next year, wala na tayo sa mundong ito, o kung if we have 1 year to live, let's not spend it on being sad about the bad things na ginawa sa atin ng iba. Hindi tayo nabubuhay para magsayang ng panahon doon sa mga pag-iisip natin sa mga taong nanakit sa atin. Tumayo po tayo mga kapatid. Pag-pray po natin yung mga transgressions na naranasan po natin. Kung naalala nyo kung ano yung masasakit na nangyari at naalala nyo kung sino itong taong gumawa na ito at siguro hindi pa siya humihingi ng tawad sa iyo o wala na, hindi na mangyayari yun dahil maaring siya ay pumanaw na. Let's pray for our spirit to release these pains, this unforgiveness to the Lord. Panginoon, yung buhay na ito ay pinahiram mo lamang sa amin. Pero meron talagang mga hindi inaasahan na encounters. Kami ay na-abuse physically, na kami ay nasaktan, kami ay hindi nabigyan ng halaga. Lalong-lalo na kung noong mga panahon na kami ay nasaktan, kami ay powerless. Lord, if we still remember how painful these things were, Lord, we ask, Panginoon, na yakapin mo kami, Panginoon. Yakapin mo kami kung merong mga hindi pa nahihil na mga sugat, Panginoon. Kung may mga things na naalala kami, napapaniginipan namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami to sleep peacefully at night. Kung meron man, Panginoon, na nag-betray sa amin, na hindi tinupad yung mga pangako, Lord God, kung merong untowardly kami ay sinasaktan sa pamamagitan ng kanilang mga salita, yung mga pagmumura, Panginoon, hateful words, Panginoon, kung kami man ay nakatanggap ng mga ito, abusive language, Panginoon, Lord, heal us from all this, Panginoon. Yung helplessness namin, di namin natulungan yung sarili namin, hindi kami nakapag-rest back o hindi kami nakapag-retaliate kung kami man ay nakatanggap ng mga masasakit na salita, mga physical na pananakit. Lord, heal us from those, Panginoon. Kung kami man, Panginoon, ay naging biktima, Panginoon, of a crime na hindi namin na isumbong, Panginoon, hindi na kami nakapag-seek ng help. Lord, free us from this, Lord God. Kung kami man, Panginoon, ay nag-indulge, Lord God, sa unforgiveness dahil meron kaming sort of satisfaction na naiisip, thinking na itong taong to ay kailanman hindi na makakalapit sa akin, Panginoon. Lord, heal us from this. Kung kami man, Panginoon, ay napagchismisan, merong mga impormasyon na naipakalat tungkol sa amin na walang katotohanan, o kung may katotohanan man at naniniwala kami na walang karapatan ang sino mang tao na magkalat ng information tungkol sa amin, Panginoon. Lord, heal us from this. Yung mga malicious na mga things na sinasabi about us, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, to
to recover from all those. Kung ang pamilya man namin, Panginoon, ay may pagpapatuloy sa mga generational curses of unforgiveness, of abuse, of all things na hindi namin deserve, Panginoon. Lord, nilagay mo kami sa pamilyang ito at wala na kaming magagawa, Panginoon. Pero Lord, dahil nakilala ka na namin, please work your way in our lives, Panginoon. If you intend, Lord God, really to restore our family, please allow us, Panginoon, to participate in that restoration, Panginoon. Unti-unti, Panginoon, one step at a time. Tulungan mo ang mga magulang na naririto, Panginoon, sa church na ito, na magkaroon, Panginoon, ng change of spirit, transformation, Panginoon, sa kung paano nila pinapalaki ang kanilang mga anak, Lord God. Yung mga hindi magagandang bagay na naranasan ng mga magulang at mga grandparents dito sa church na ito, Lord, help them na hindi na nila ito, Panginoon, ipasa pa sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo, Lord God. Walang perpektong tao, Panginoon, kaya kailangan ka namin, Lord God, to be gracious. Pinagpipray ko din dito, Lord, yung mga anak na nag-harbor ng hate towards their parents, Panginoon, kung namumuhi sila sa kanilang mga magulang dahil sa ginawa ng kanilang magulang sa kanila, sa kanilang pamilya, kung meron mang kapabayaan na ginawa, Panginoon, or unfaithfulness, or hindi mabuting mga gawa, Lord, itong mga batang ito, mga anak dito, Lord, allow them, Lord, to see their parents as your extension, Panginoon, in their lives. Hindi perpekto ang aming mga magulang, Panginoon. Meron din silang mga masasakit na pinagdaanan. Kaya Lord, we really pray, Panginoon, na because we know you, because you are our God, you will allow us to build a family, Panginoon, na anchored in your word, Panginoon. Heal our parents, Lord God. Heal our grandparents. Allow them to see that the life that you have given them is beautiful, Panginoon. At yung mga anak na naririto, maranasan nila yung transformation na gagawin mo sa kanilang mga magulang. At yung mga nagsisimula pa lang ng pamilya dito, Panginoon, meron pa lang silang mga boyfriend, mga girlfriend, Panginoon, or sila ay engaged. Lord, ikaw ang nagpaplano ng kanilang mga buhay. Tulungan mo sila, Lord God, to build a family that is only focusing in your goodness, Panginoon. Huwag nilang ipasa sa kanilang mga anak yung mga kultura, mga tradisyon, Panginoon, na hindi mabuti. Build a family, Lord God, that is anchored in your word, Lord God. And we pray for the children in this church. Children, yung mga babies, yung mga infants, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, take care of them, Lord God. Huwag maipasa sa kanila, Panginoon, yung unforgiving heart na maaring hinihil pa ng kanilang mga magulang, Lord. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na lumalang sa amin. Kaya alam namin, Lord, na nothing will ever succeed in us na gawa ng kaaway. Tulungan mo kami, Panginoon, to have this sense na yung pagpapatawad can only happen because you are the one who's going to gift us with that, Panginoon. Tanggapin namin, Panginoon, yung kung may hihingi man ng kapatawaran sa amin, Lord, allow us to receive it. Acknowledge that we've been hurt. Acknowledge that this person is willing to change. That single sorry is good enough to restore us, Panginoon. Maging bukas kami, Panginoon. Buksan namin yung spirit namin for the forgiveness that is being asked of us. And at the same time, Panginoon, if ever we have hurt someone, humble us, Panginoon. Open doors, Panginoon, na kami ay finally ay makahingi na ng tawad sa mga taong nasaktan namin. Lord, this life is short.
please do not allow us to perish or to leave this world and go to heaven na kami ay mag-iiwan ng pait at ng sakit sa iba. Allow this life, Lord God, to be used nang sa ganon ay maranasan ng iba yung kapayapaan, yung joy, Panginoon. And Lord, really, I pray this church, itong Kingdom Ministries, Lord, you sanctify this, not only this place, but this congregation, Panginoon. We lift up to you this church of ours. Lord, this is your church. You built this church, Panginoon. Your power, Lord God, ito yung makita ng mga tao, Panginoon. That your presence, the Holy Spirit, will be the one, Panginoon, na mararanasan ng tao, each one of us here, whether we are a church worker, whether we are part of the team, Panginoon, or whether we are still starting our lives as Christians, Panginoon. Lord, maranasan namin na yung healing power mo ay present. Your healing power, your forgiveness is accessible in this place, in this congregation, Panginoon. We lift up everyone to you, Lord God, because we understand that we are not an authority over another person, Panginoon. The peace that you have, the forgiveness that you have given to us, the grace that we are experiencing. Bawat isang pupunta dito, aattend sa services, Panginoon, aattend sa iba't ibang mga gatherings ng church na ito. Lord, maranasan ng bawat isa yung kapangyarihan mo, yung glory mo, Panginoon, yung grace mo lamang, Panginoon. Allow us, Lord God, to be Christians, to be true believers of Jesus. At kung may doubt man kami that you are a good God, that you are a good Father, Panginoon, Lord, allow us, Lord God, to see otherwise. Allow us, Panginoon, to really experience you personally, intimately, Panginoon. And if we are struggling with our faith, because meron kami mga pinagdadaanan, Panginoon, walang mas makapangyarihan sa iyo. Everything, Lord God, is under your power, Panginoon. Not even yung deception ng kaaway, not even, Panginoon, yung mga panlilin lang ng kaaway ay magsasucceed sa aming mga buhay. We claim all this, Panginoon, because we need you in our lives. We need you, Panginoon, para nang sa ganun kami ay makapamuhay ng naayon sa iyong mga plano. Lord, lahat ng pinag-pray namin, nilalatag namin sa iyong paanan. Ikaw lamang ang makakapag-address ng lahat ng aming concerns, Lord God. Mga pangangailangan namin, lahat, Panginoon. Everything in our life is by grace alone, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, na kilala ka namin. Salamat, Panginoon, dahil dinala mo kami sa lugar na ito kung saan kami ay mamumunga of your spiritual gifts, Panginoon. Salamat, Lord. We lift up everything to you, and we are grateful for your word today that you have enlightened us, you have reminded us of your goodness. Salamat, Panginoon. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Thank you po, Lord. Ayan. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Ayan, dadako naman po tayo ngayon sa ating tithes and offering po. Sabi nga po, ang nagbibigay daw po ng may masayang puso, nagpapakita na kinikilala natin ng Diyos na sa Kanya nagmumula ang lahat. Amen. Kaya naman po, sama-sama po tayong magbigay sa ating Panginoon ng may masayang puso. Tunay na pagpapala sa Diyos, makikita kaligtasan, kapatawaran, kay Kristo lang matatagpuan. Wala nang mahalaga pa, wala nang katumbas pa, ang buhay na walang hanggan. Kaya salamat
Salamat sa iyo, Panginoon. Ang biyaya'y umaapaw, ang pagmamahal mo at kabutihan. O Diyos, sa iyo lang nararamdaman. Walang hanggang papupuri, pasasalamat, alay sa iyo. Dakila ka, o aking Diyos, ang pagpapala ay ikaw, Jesus. Ipag-pray po natin yung ating mga tithes and offering. Ayan. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa mga tithes and offering na ito, Panginoon. Tunay nga, Lord, na lahat ng bagay, Lord, na meron kami dito sa mundo, ito po ay nagmula sa iyo. Kaya naman, Lord, pinapanalangin po namin, Panginoon, ang mga trabaho, negosyo, Panginoon, na pinagkukunan po ng bawat isa, Lord. Ito po ay iyong palaguin, pagpalain, Panginoon. At tunay nga, Lord, na ikaw lamang ang may nagpuprovide ng lahat ng meron sa amin. Kaya maraming salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, dadako naman po tayo ngayon sa announcement. Ayan. Sa atin pong announcement, sa ating pong tithes and offering, pwede po natin isend through GCash, BPI, Metrobank. Ayan. Nakalagay po dyan yung ating mga number. Ayan. Ang worship service po natin every Sunday pa rin po at 9:30 a.m. Ayan. Prayer and intercession tuwing Saturday po yan at 9 a.m. Ayan. Sa atin pong please like, comment, share, and subscribe na rin po sa ating YouTube channel, Kingdom Ministry, sa ating Facebook, ayan, sa ating Instagram and TikTok. Ayan. Truth Seeker Group, TSG po, dito po yan sa church, Kaligtasan Lesson, right after the service po yan. Ayan, para naman po sa may mga birthday, ayan. Sa October 4 po, kay Ate Lydia Corpus po, ayan. Tsaka po sa October 9, kay Bong Anyayahan. Wala na po bang may birthday? Okay na po. Kantahan naman po. Ay, meron pa pala. October 11. Ay, sorry. Okay, kantahan po natin sila ng happy birthday. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. God bless po sa may mga birthday. Sa October 11 naman po, happy anniversary po kay Mr. and Mrs. Francisco and Theodora Mendoza. Ayan. Sa October 12 naman po, kay Mr. and Mrs. Hill and Margarita Balahadja. At sa October 12 naman po, kay Mr. and Mrs. Marilyn Bonifacio. Ayan, happy anniversary po at pagpalain ng Panginoon ng inyo pong pagsasama. At special announcement naman po, Shepherding Group for Young Adults today right after the worship service po. At meron din po tayong, please support po yung ating kitchen ministry, fundraising po. Bali po yung magiging fundraising po ng kitchen ministry ngayon ay nakalaan po para ibigay po muna kay Ate Annie. Ayan, as part of kitchen ministry po. Available po today ang ginataang sitaw at kalabasa. 60 pesos lang po yan. Ayan. Napakasarap. Ayan po. Tinatawagan ko po si Pastor. Sige po, tayo po ay tumayo na mga kapatid. Bago po ako mag-end sa prayer,
siguro ito yung time na kung saan kailangan natin sabay-sabay manalangin. Ipag-pray po natin specifically ang ating church. Okay? At kung ano i-lead sa inyo ng Panginoon, ano man yan, pangangailangan man yan ng church o yung gawain sa church or yung gustong pagawa sa atin ng Panginoon, ipag-pray natin church. Kasi mahal natin itong ating family na ito. Tama ba? Sige, sabay-sabay po natin ipag-pray ang ating church. Then ako po ay mag-i-end sa prayer. Tulungan mo, Panginoon, ang aming church. Gabayan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, O Lord. Patatagin, palakasin ang bawat isa sa pananampalataya. Taas din natin ang ating kapatid na si Ate Ani. Lingin natin yung kagalingan. Lingin natin yung restoration at yung recovery niya. Salamat po, Ama, sa iyo. Salamat, Panginoon, na kami ay dinala mo sa pamilya na ito. Kaya, Lord, ang mga ninanais namin, ang mga pinapanalangin namin sa iyo, Lord, ang bawat isa na dumudulog sa iyo at pinapanalangin ng church na ito, Panginoon. Lord, tumugon ka, sumagot ka. Kahabagan mo at kaawaan mo, Panginoon, ang katawan mong ito, Panginoon. Kami ay samahan mo, gabayan mo, Panginoon, upang kami ay magamit mo mightily and powerfully, Lord. At hinihiling namin, O Diyos, na maranasan ka po patuloy, Panginoon. Maranasan ka namin talaga. Kaya, Lord, tugunin mo ang lahat, Panginoon, ng mga pangangailangan ng church nito. Pinaka-importante, Lord, ang spiritual na pangangailangan ng church na ito. Kami talaga ay pukawin, Panginoon. Ang aming spirit, Lord, ay patuloy na umalab sa paglilingkod sa iyo. Patuloy na kami ay magkaroon ng nais, Lord, na ikaw ay maranasan sa aming buhay at makilala ka ng mas malalim pa. Tulungan mo kami, Lord, na lalo pang magkaroon ng puso na nagtutulungan, sama-sama, Panginoon. At alam ko, O Diyos, na palalaguin mo ang church na ito. May panahon ka, Panginoon, para kami, Lord, ay magamit mo dito sa community ng Bukal. Kaya, Lord, i-prepare mo ang aming heart. I-prepare mo kami in the Spirit. Prepare mo kami, Panginoon, upang maging ilaw at asin, Panginoon, ng church na ito. Salamat po, Diyos, sa iyo, Ama. Kaya ang aming dalangin, Lord, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, ay tinataas po namin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa aming mga pangailangan. Ikaw po, Lord, ang nagpupuno. At anuman, Panginoon, ang mga dalangin ng kapatid ko, Lord, patungkol sa kanilang mga pangailangan financial. Salamat, meron kaming Diyos na tumutugon at nagsusupply ng mga pangangailangan na ito. At ikaw, Panginoon, ang iyong kamay ay hindi maiksi. Kaya, Lord, abutin mo ang mga pangangailangan ng mga kapatid ko. Salamat, Lord. I-bless sila sa kanilang finances, Panginoon. Ang lahat ng mga gastusin, lahat ng mga bayarin at mga
bibilhin, Panginoon, sa pamilya, sa pag-aaral ng mga bata. Panginoon, Ikaw po, Panginoon, ang tumugon ng lahat ng ito. Salamat, Lord, sa iyo. At ganoon din, Lord, sa kagalingan ng mga karamdaman. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na nagpapagaling noon hanggang ngayon. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga imposibleng bagay at naghihimala. Ikaw, Panginoon, ang bumubuhay ng patay. Kaya Lord, ang mga karamdaman namin, Panginoon, ay aming itong itinataas sa iyo at inihiling po namin, Lord, ang kagalingan ay mag-manifest, Panginoon, sa aming mga pangangatawan. Ang kapangyarihan ng Holy Spirit na nasa amin ay dumaloy sa aming mga katawan. Pagalingin ang bawat mga karamdaman, Panginoon. At kami ay nananampalataya dahil Ikaw, Panginoon, ay makapangyarihan. At kami ay iyong kinaawaan. At nandun, Panginoon, ang pag-ibig mo sa amin. Kaya, Lord, salamat ngayon pa lang na aming pasasalamat sa kagalingan ay aming itinataas sa iyo. Salamat sa pamilya din, sa pamilya, Panginoon, na nire-restore mo, tinutulungan mo, ginagabayan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang aming pamilya ay patuloy na pagagandahin, patuloy na pagbubuklurin, at patuloy, Lord, na magmamahalan, mag-uunawaan, at mag-iintindihan. Kaya magiging matibay ang pamilya dahil Ikaw po ay pumapagitna. Salamat po, Panginoon, sa iyo. At iba pang mga dalangin na pasasalamat, Lord. Salamat sa katugunan ng mga pangailangan. Salamat sa mga answered prayer, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga nanganak at naging healthy ang mga babies nila. Ikaw po, Panginoon, na mag-ingat, patuloy, Panginoon, sa mga batang ito. At maging ang mga nanay, Lord, ay magkaroon ng fast recovery, Panginoon, ng kanilang mga pangatawan. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya. At ganun din, Lord, kahit na sa mga pagsubok. Salamat, Panginoon, dahil mas nakikita po namin at nararanasan po namin ang iyong kapangyarihan. Ang ano pang mga dalangin ng kapatid ko, Lord, Ikaw po ang nakakaalam. Kaya salamat, Lord, Ikaw po ang magdadirect sa kanila. Tutulungan mo sila sa lahat ng kanilang mga plano, sa lahat ng kanilang mga gagawin, at kung meron man sila ninanais sa kanilang buhay, nawa, Panginoon, ay maranasan nila ang mga bagay na higit pa sa kanilang inaasahan. Dahil meron kaming Diyos na makapangyarihan. Salamat po, Ama, sa iyo. Salamat po, Lord. Mga dalangin na ito ay amin tinataas na may pananampalataya. Tanggapin po natin ang biyaya na galing sa ating Panginoon na buhay, galing sa Panginoon na makapangyarihan. Ang basbas ng Diyos ay tanggapin natin na mayroong pananampalataya. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, kailanman ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakawalang hanggan. Ang pagliligtas ng Panginoong Hesus, ang ibinigay niya ang kanyang buhay, ay tinanggap natin na may pananampalataya. At ang gabay, patnubay, kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaatinawa ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. Purihin ang ating Panginoon. Ayan, bago po tayo maghiwa-hiwalay, muli po nating purihin at awitan ng ating Panginoon. Sa piling mo nadarama ang tunay na pagsinta, wala nang ang
Ganyan ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit na anong mangyari pa, wala nang makapaghihiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo. Ganyan ang pag-ibig mo. Ganyan ang pag-ibig mo. Ayan, thank you po. Welcome. See you po next Sunday.